Natunton ang tatlong flood control project sa isang barangay sa Nauhan Oriental, Mindoro nang hanapin ng DPWH. Ang isang dike naman sa isa pang barangay na dineklarang tapos na, putol pa at substandard umano kahit sobra-sobra ang presyo. Nakatutok si Joseph Morong live. Joseph. Vicky, hindi nga isa kundi tatlong mga flood control projects ang hindi makita nitong si DPWH Secretary Vince Dizon na magkaroon siya ng inspeksyon dito sa Oriental Mindoro. Kahit yung mga tao niya sa DPWH Region at District, hindi rin maituro ang proyekto. Magsasampa naman ng reklamo itong si Oriental Mindoro Governor Bons Dolor laban dun sa mga nasa likod ng isang overpriced na dike sa lalawigan. Sa mag-asawang Tubig at Panggalaan River, tila pinaglalagay ang mga flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ang isa sa barangay Tagumpay, may forma naman pero overpriced at substandard ayon sa nag-inspeksyong si Public Works Secretary Vince Dizon. Ang mga sheet pile kasing ginamit sa diking ito na dapat 12 metro ang nakabaon sa lupa, lumabas sa 3 metro lamang ang nakabaon ng personal na sukatin ni Secretary Dizon at Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor. Pag-araw walang nagbabaon ng sheet piles, pag gabi meron. Consistent 3 meters. Ang kinatwiran sa akin, may resistance kasi. Kitang-kita nyo naman, buhangin lang. Saan napunta yung 3/4? Substandard kasi isang ulan lang, rumagasa, wasak. At ngayon, hinahabol na gawin. Nasa mismong Panggalaan River tayo dito sa Oriental Mindoro. At yun, yung 1.5 kilometers na flood control project sana, ang halaga halos 3 billion pesos. Pero tingnan nyo naman, putol. At halos mas nakasama pa sa mga residente dito sa halip na makatulong. Tulad ng ilan pang flood control project, chinap-chap din sa 7 kontrata ang 2.67 billion peso project. Pinaghatian ng mga ito ng 3 kontraktor, ang Sunwest Incorporated na dating pag-aari ni Representative Saldico, ang St. Timothy Construction Company na pagmamayari ng mag-asawang Diskaya, at ang Elite General Contractor and Development Corporation. Putol ang proyekto pero idineklarang tapos nung 1 taon. Ayon kay Dolor, hindi niya alam ang proyekto na walaan niyang building at quarry permit mula sa Kapitolyo. Hindi rin aniya ipinagpaalam ang pag-iba sa dating flood control project kaya binaha ang mga nakatira sa tabi ng dike. Nakapirma sa mga proyekto ang sinibak na DPWH Regional Director, Engineer Gerald Pacanan, na kinukuhanan pa namin ng pahayag. Sabi niya, ginipat daw sa central office. So, hanapin ko ngayon yan. Ano ba to? Napanaginipan ngang bigla na okay, magtayo tayo sa Nauhan? Mag-ahain daw si Dolor ng reklamo sa lahat ng mga nasa likod nito. Sa Barangay Apitong naman, hindi natagpuan ni Dizon ang 3 proyektong umano'y gawa na at pinondohan noong 2024. Dapat ay narito ang 300 million peso dike at esplanade sa Panggalaan River. Isa pang dike na may halagang 250 million pesos at isa pang dike ulit na halagang 200 million. Guni-guni to. Walang proyektong ako nakikita dito. Baka meron may third eye sa inyo na may nakikitang flood control dito. Basta po dito sa Sitio Dike na sinasabi, hindi yan sa program, wala po. Kahit mismo ang mga tao niya, walang maisagot. Hindi, akin na nga yung papel. At di pasensya ka na, uminit ang ulo ko eh. Alam kong 1 litro ko pa lang dito pero ito simpleng tanong to eh. Alam niyo kung nasan to? Yung previous PA po, ang sabi po, dito po ang side, nagpapasend lang po ako. Previous Na-relieve po kasi yung sir. project engineer. Yes, sir. Nasaan yung mga luma? Na-relieve po yung Nasaan na silang lahat? ah Nasaan silang lahat? Nasaan yung ibang mga engineer na to? Pero hindi nag-turnover sa inyo? Ano mga pangalan nun? Pwede bang pakikuha nga mga, general, pakikuha na nga mga pangalan? Vicky, ayon din kay Dizon ay may nakikita na silang pattern o pagkakapare-pareho nitong mga maanumalyang flood control projects. Mabilis gawin, mabilis din kumulekta sa gobyerno. Ayon kay Dizon, may 100 na siya na mga reklamo tungkol sa mga ito na natatanggap ng kanyang opisina. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Delaying tactic ang turing ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs sa pagsasabi ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na unfit itong humarap sa paglilitis. Ngayong buwan sana ang confirmation of charges hearing ni Duterte.
sa ICC pero ipinagpaliban kasunod ng hiling ni Duterte. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Okay naman siya. Minomonitor nila yung pagkain niya sa taas. Hindi tulad sa mga nauna niyang pagbisita sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, matipid na ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kalagayan ng ama nitong September 1. Ni-remind kami no, ng detention unit, bawal ikwento kung ano yung mga nangyari sa loob at ano yung mga pinag-usapan sa loob. I can only say na President Duterte is still alive. Yun lang po. Kahapon, nagdesisyon ng International Criminal Court o ICC na i-postpone ang confirmation of charges hearing na dapat gagawin sa September 23. Ito ay matapos humingi ng indefinite suspension ng trial ang kampo ni Duterte dahil unfit nila ang dating Pangulo na humarap sa paglilitis. Sabi ng kanyang abogado, umaasa silang papayagan na ng administrasyon si Duterte na makabalik sa Pilipinas ng may dignidad, na tulad ng isang interim release o pansamantalang paglaya. Dagdag niya, hirap ang depensa sa umunay patuloy na lumalalang medical situation ni Duterte na nakaapekto umano sa abilidad nitong maunawaan ang ebidensya at mabigyan ng instructions o direktiba ang kanyang mga abogado. Bilang respeto aniya sa legacy ng dating Pangulo ay hindi nila ito hihilingin kung hindi umano suportado ng leading medical experts na kinabibilangan ng isang hindi pinili ng depensa. Bagamat masigla ang dating Pangulo, apektado aniya ito ng kanyang edad at pagkakulong. Duda ang mga pamilya ng mga biktima ng drug war sa sinasabi ng kampo ni Duterte na unfit ito na humarap sa trial. Nakikita raw nila ito bilang strategy para madelay o kaya'y malusutan ang kaso sa ICC. Tingin namin ay delaying tactics lang niya na ano lang talaga ipahaba itong kaso. Ang pakiramdam nga namin, pinarurusahan ulit kami kasi nakahanda kami. Paano naman po kami? 9 na taon na po yung hinihintay namin. Nawalan po kami ng mahal sa buhay. Hindi naman po kami papayag na gano'n na lang po palagi, hiling ng hiling. Paano naman po yung mga justice na hinihingi namin? Ayon sa mga abogado ng biktima na si Attorney Cristina Conti, pwedeng sa mismong trial na talakayin ang kalusugan tulad ng ipinunto ng isa sa mga judge. Aniya, limited lang ang pagpapaliban na ibinigay ng ICC. Ang fitness for trial, dalawang bahagi po yan. Kung kaya niyang pakinggan at sundan yung mga pangyayari. Yung pangalawa, nasundan niya, napakinggan niya. Kaya ba niyang salagin kung sakasakaling may negatibo o kontra sa kanya. Ang may hawak sa kanya ngayon na ICC Detention Facility ang bahala na mag-organize ng kung anumang hospital check-up or anumang diagnostics na kailangan. Ang resulta niyan ay dapat ipasa sa dalawang kampo, both prosecution and defense. Either of them can subject the results to an expert's opinion. Kung madedelay muli ang pre-trial, aapila na aniya ang mga biktima. Sinang-ayunan din ni Conti na makatutulong si retired Police Colonel Reyna Garma na nakipagkita na sa mga kinatawan ng ICC sa Malaysia at posible raw tumistiko laban kay Duterte ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sabi naman ni Kaufman, political move lang ito. Nababahala naman ang grupong karapatan sa pagbanggit ng kampo ng Duterte ng negosasyon sa Administrasyong Marcos. Yung mga ganito pong nanggagaling sa kampo ng mga Duterte ay nakababahala, lalo na kung merong mga usapang negosasyon. Ibig pong sabihin ba nito ay nagbubukas ang Pilipinas para sa kahit anong luwag, no? Sa course ng pagdinig tungkol sa motion for interim release. Wala pang pahayag ang kampo ng Malacanang sa sinabi ng kampo ni Duterte. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Nilinaw ni Pacifico Diskaya sa pagdinig ng Kamara ang ilan sa mga pahayag niya kahapon sa Senado, kaugnay sa mga nabanggit na kongresista kabilang ang House Speaker. Dumalo rin sa pagdinig si Mayor Vico Soto.
na sinabing maging maingat sa mga maririnig sa mga diskaya. Nakatutok live si Maris Umali. Maris? Mel, tikom ang bibig ng kontratistang si Pacifico Curly Descaya sa pagharap dito sa Kamara. Kahit ilang beses siyang tinanong kung may iba pa bang mga kongresista o senador siyang nakatransaksyon at gustong pangalanan, wala na itong binanggit. Naungkat din sa pagdinig na nagumpisang tumaas sa bilyong piso ang kinita ng mga Descaya noong nakaraang administrasyon. Sa Senate po, kasi marami pong tumatawag sa akin. Unang bungad ng bilyonaryong contractor na si Pacifico Curly Descaya sa pagdinig ng Kamara, nilinaw niya agad ang pahayag kahapon sa Senado kung saan nabanggit si dating House Appropriations Committee Chairman Congressman Zaldico at House Speaker Martin Romualdez. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Zaldico at saka ni Speaker. Kung dire-diretso si Descaya sa Senado kahapon, kanina tikom ang bibig niya sa mga nakatransaksyon niya. Your Honor, kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya po. At Do I take it na gusto mo pa rin magbanggit ng mga pangalan? hindi po, Your Honor. Yes po. Wala na kayong idadagdag o babaguhin dito? Kasi hindi ko po maintindihan yan. Wala na po. Wala na. Nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni President Noynoy Aquino, isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni Pangulong Duterte, isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyernong ito, pero walang kahit isang senador sa inyo pong sinumpaang salaysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo kahapon, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala hong naniniwala siya. Meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador? Your Honor, wala na po. Sa pagdinig na laman ng komite na ang nagnotaryo ng sinumpaang salaysay ni Descaya ay may expired license, kaya dito pinabasa sa kanya. Kaya hindi na rin muna pinag-usapan ang nasa listahan ni Descaya. Dumating sa pagdinig si Pasig City Mayor Vico Soto. Nakalaban niya ang asawa ni Descaya na si Sara sa pagka-alkalde noong eleksyon 2025. Ang sabi ni Mayor Vico, kailangan maging maingat sa mga maririnig mula sa mga Descaya. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. Kahapon po sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Obvious naman po nakasinungalingan ito. Ipinakita naman ni Congressman Janet Garin na nag-umpisang tumaas sa bilyong piso ang kinita ng mga Descaya mula 2017 hanggang 2022. In fact, in 2022, which is supposed to be the first pandemic recovery year, Mr. Chair, ito dapat yung tinulungan nating makaahon, makabangon ang maliliit na mga negosyante, kaakibat yung ating mga MSMEs, umakyat ang gross, ang revenue from construction from government ng Descaya Group to 20.524 billion. Sa pagtatanong naman ni Representative Chel Jokno, lumabas kung payag si dating District Engineer Henry Alcantara na mabusisi ang SALN at phone records. Are you willing to produce your SALNs while you were a district engineer? Yes, Your Honor. Willing din po ba kayo mag-submit ng waiver ng bank secrecy law? Wala naman po akong tinatago pero siguro naman po it's my right to reject po yung request po. Kayo ba'y willing na mag-submit ng inyong statement of assets, liabilities at net worth Yes dito po, Your sa Honor. committee? Are you also willing to waive the bank secrecy laws para malaman natin kung totoo yung mga binabanggit ninyo? Yes po.
Mel, ibinunyag din ni Mayor Vico Soto na kamakailan ay inalok siya ng isang common friend na makipag-meeting kay Mr. Diskaya hinggil daw marahil sa pagiging state witness. Ngunit tinanggihan niya ito. Nag-adjourn na ang pagdinig kaninang 5:15 p.m. at i-aanunsyo na lang din daw kung kailan ang susunod na pagdinig. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa kamera. Balik sa Mel. Maraming salamat sa iyo, Mari Zumali. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa linggong ito, opisyal lang kinilala ng Simbahang Katolika ang isang millennial bilang pinakabagong santo. Kilalanin natin ang bagong inspirasyon ng mga kabataan, ang millennial saint na si Saint Carlo Acutis na pinanganak noong 1991 lang. Sa misang ito sa Vatican City, na dinaluhan ng mahigit 70,000 katao. Kinanonize ni Pope Leo XIV ang dalawa sa pinakabagong santo ng Simbahang Katolika, ang Italianong si Saint Pier Giorgio Fossati at si Saint Carlo Acutis, ang binansagang ngayong millennial saint. Si Saint Carlo Acutis ang kauna-unahang Catholic saint ng millennial generation o yung mga taong pinanganak mula 1981 hanggang 1996. Pinanganak siya sa United Kingdom noong May 3, 1991, pero sa Milan, Italy siya lumaki. Gaya ng kanyang mga kaedad, nakahiligan o ni Saint Carlo Acutis ang mag-computer. Ito ang ginamit niya para mapalaganap ang kanyang pananampalataya. Nag-aral siya ng computer code at gumawa ng mga website tungkol sa Eucharistic miracles at Marian apparitions. Pero noong 2006, ang Louis 15 anyos lang na si Carlo namatay dahil sa leukemia. Dahil sa kanyang paggamit ng digital media na ipalaganap ang kanyang debosyon, siya ngayon ang tinuturing na patron ng internet. Binansagan din siyang God's influencer. Kabilang sa mga na-inspire ni Saint Carlo Acutis, si Jervin, ang founder ng grupong Tropa ni Carlo Acutis. 2013, na-encounter ko siya sa isang Facebook post. 2015, nag-email po ako kay Senyora Antonia Acutis, ang mother ni Carlo Acutis. Sabi ko po, gusto ko po magtayo ng isang grupo. Sinuportahan niya po yon. 2020, muli pong sumigla ang debosyon kay Carlo Acutis sa Pilipinas kasi po intensified na ang promotion kasi isang himala na lang ang hinihintay namin noon. Kaya naman sa canonization ni Saint Carlo Acutis nitong nakaraang linggo, hindi pinalagpas ni na Jervin. Lumipad sila pa Vatican para lang masaksihan ito. 10 taon namin hinintay itong pagkakataon na to at ngayon po ay ganap na siyang santo. Very grateful po kami na ma-witness yung canonization. Pag-uwi po namin, dala po namin ang aming mga karanasan. Gayon din po ang mga panalangin na ibinulong po namin ngayon. Masahan po natin ang mas pinaigting na pagpapakilala kay San Carlo Acutis sa Pilipinas. Kung si Saint Carlo Acutis ang pinakaunang santo mula sa millennial generation, alam niyo bang meron namang 7 Generation X o yung mga pinanganak mula 1965 hanggang 1980 ang nakatakda na rin maging santo? At isa sa kanila, isang Pilipina. Sino siya? Kuya Kim, ano na? Si Nina Ruiz Abad ay isang batang Pilipina na pinanganak sa Quezon City noong October 31, 1979 at lumaki sa Sarat, Ilocos Norte. Nakilala siya dahil sa kanyang pagmamahal sa Eucharistia. Lagi rin daw siyang may suot-suot na rosaryo at namabahagi siya nito pati ng Biblia at prayer books sa mga kaeskwela at guro. Pero nung siya'y nasa ika-4 na baitang, na-diagnose si Nina na may malubhang sakit sa puso. Namatay siya nung siya'y 13 years old lamang. Noong 2023, inaprubahan na ng CBCP o Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang pagsisimula ng proseso para imbestigahan ang kanyang buhay bilang potensyal na santo. Noong Marso 2024, ginanat ng Vatican ang nihil obstat para buksan ang kanyang cause for beatification. Ang kanyang cause for canonization, opisyal namang binuksan noong April 7, 2024. Kapag kikilalanin na ng simbahan ng mga himalang iniuugday sa kanyang intercession, si Nina Ruiz Abad ay magiging isa sa pinakabatang santo sa kasaysayan ng simbahang Katolika. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sangkot sa bilyong pisong transaksyon sa casino ang tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Ayon po yan kay Senador Ping Lacson. Tanong niya, bahagi ba ito ng money laundering scheme? Iniugnay din ni Lacson sa isang government contractor ang anak ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Nakatutok live si Mark Salazar.
Mark. Vicky, nakakalula ang dami ng perang binanggit ni Senador Panfilo Lacson. Mga perang ani ay ninakaw ng mga korap sa flood control projects. At kagaya ng warning ni Senator Lacson bago siya nagsimula ng kanyang privilege speech, nakaka-high blood pakinggan kung paano ninakaw ang mga perang ito. Pinangalanan ni Senador Ping Lacson ang 5 tinatawag daw sa mga kasino bilang mga BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, ang kanyang dating Assistant DE na si Bryce Hernandez, isa pang Assistant DE na si JP Mendoza, DPWH Engineer RJ Dumasig at isang Eric San Diego. Ang 5 ito raw ay involved sa umaabot ng bilyong piso mga transaksyon sa kasino. Halos 1 bilyong piso ang kanilang naipatalo sa iba't ibang kasino. Base sa mga dokumentong nakalap namin mula sa PAGCOR, malulula tayo sa laki ng halagang naging talo sa kasino ng 5 ito. 950 million in gross losses, Mr. President. Base ang mga ito sa official at validated na record mula mismo sa 13 kasino sa Metro Manila, Cebu at Pampanga. Pero matindi rin daw kung tumabo sila ng panalo. Mula August 31, 2023 hanggang April 4, 2024, mahigit 530 million pesos ang kanilang napanalunan sa isang kasino pa lamang. Kaya tanong ni Lacson, sinuwerto nga ba sabay-sabay na nanalo ang mga ito, Mr. President? O baka naman money laundering scheme? May report kami at ito ay aming pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Smart? Your guess at this point is as good as mine. malakasan din daw ang pagpapalit ng 3 sa BGC Boys ng cash patungo sa casino chips at ng cash to chips. Kung susumahin mula 2023 hanggang 2025, aabot sa mahigit 2.1 billion ang cash na pinapalitan nila ng chips, habang abot sa mahigit 2.7 billion naman ang chips na pinakonvert nila sa cash. Yes, Mr. President, you heard it right, my dear colleagues. B as in billion. Ang impormasyong ito sinumiti na raw ni Lacson sa Anti-Money Laundering Council. Inisa-isa rin ni Lacson ang mga nahagip ng kanilang investigasyon na nagpapakita kung gaano kadali pinagnanakawan ng ilang kontratista ang mga flood control project. Isang project daw sa Bulacan-Bulacan ang nai-award kunwari ngayon, kinabukasan, notice to proceed na. At 2 araw lang, 46% complete agad, kaya nakasingil agad. Pero dinaya ang progress report. No-brainer, ika nga. Maliwanag na iisa ang larawan na ginamit at sinumite para sa 2 progress billings ng SIMS. Kaparehong contractor din daw itong naningil para sa 2 kontrata para sa iisang proyekto dahil ghost yung isa. Sa Kalumpit, Bulacan, may 2 proyektong siningil ang kontraktor at nagsabit ng mga dokumentong pare-pareho para sa 2 proyekto na aabot sa mahigit 174 million pesos ang halaga. Hindi tayo namamalikmata. Harap-harapan pinagnanakawan po tayo. Ang mga ebidensyang nakalap daw ni Senador Panfilo Lacson ay ipapasa niya sa executive para magamit sa paghahabla kung ito ay maghahabla. Mula rito sa Pasay, mula sa Senado para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar para sa 24 Oras. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Babaha muli ng katatawanan sa Bubble Gang this Sunday because the comedy genius Michael V is back at it again. Isa na namang character ang kanyang ibibida at ihaharap sa hearing. Ichichika yan ni Nelson Canlas. Hindi mo ba kilala ito? Labatiba. For the past 30 years, tumatak ang estilo sa pagpapatawa ni kapuso comedy genius Michael V na may sundot ng social relevance. Top favorites ng mga Pinoy ang kanyang mga karakter na pinasikat sa longest running gag show on Philippine TV na Bubble Gang. Magdodonate,
Ng dugo? Tumatanggap kayong atay? Ang masungit na si Mr. Asimo. Wala po bang pasok? Ang matandang alamang lahat na si Tata Lino. Laging walang pasok, tol. Sana hindi ka lang nag-enroll. Hoy, Angelina, natapos mo na ba yung art At ang endearing na yaya na si Rosalinda. Hindi rin papahuli ang mga covers o impersonations ni Bitoy. Ako si Becky Corrales. Tulad ni Becky Corrales, Michael Five, Kuya Wawi, Don't worry about it. They all had it coming. Talagang... at si President Duterte. And now, isa na namang karakter ang aabangan from the comedy genius himself. Meet Shiala Dismaya, ang karakter na tila game sa pag-attend ng hearing. Pahapyaw na ipinakilala si Shiala ng mga kababulganyang sina Annalyn Baro at Paulo Contis. Ang caption ni Paulo, "This is it," dahil uulan ng jokes pero hindi raw kailangan ng payong. Hindi na raw makapaghintay ang Kapuso viewers kung paano babaha ng jokes sa Bubble Gang sa linggo. Sa pagdating ni Shiala, abangan siya this Sunday 6:10 p.m. sa Bubble Gang. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.